Nabembang ko ang GF ng pinsan ko. Hipapayam, just call me Rex, male, nasa late 20s. Nakatira ako sa bahay ng tita ko. Sila na ang tinuring kong pamilya mula nang naulila ako. Kasama ko sa bahay sina tita at tito na madalas ay out of town. Nasa office sila pareho at madalas ay on travel. Pareho sila ng agency na pinagtatrabawan. May dalawa silang anak, tawagin na lang nating Mina at Ara. Si Mina ay nasa 29 years old na at nagtatrabaho. Madalas siyang wala sa bahay. Si Ara naman ay 25 years old, graduate na rin at nagtatrabaho na. Tuwing wala si Mina sa bahay, ay nakikitulog ang lolo at lola namin para may kasama kami, lalo na kung wala sila tito at tita. Tig-isa pala kami ng kuwarto. 3 years ago, may ipinakilala si Ara sa amin, girlfriend daw niya. Hindi halatan at bem si Ara dahil pambabae ang mga pormahan niya. Ganon din ang GF nito. Mas maputi lang si Ara pero makinis at mas maganda ang GF niya. Laging pumupunta dito ang niyang tawagin na lang nating si Easy. Dito na rin siya natutulog madalas at okay naman kina tio at tita. Ilang buwan matapos silang maging legal both sides, nag-decide silang mag-litter in dito sa bahay nila tita. Okay naman both families dahil may trabaho na rin sila at may lupa na. Nag-ipon na lang sila para sa pagpapatayo ng bahay. But do, madiskarte sila pareho kahit noong nag-aral pa ay may sarili na silang income. Fast forward. Tuwing wala sina tito at tita ay dito natutulog sina lolo at lola pero sa baba lang sila dahil napapagod kung aakyat pa. Ang puwesto naman ng kuwarto namin, kina tita, kay Mina, kay Ara at akin. Magkadikit lang ang kuwarto namin ni Ara at hindi naman naririnig agad ang ingay mula sa kanila. Pero tuwing gabi dahil na rin sa katahimikan ay minsan naririnig din. For the past 3 years, tuwing wala ang ate at parents niya, lagi talaga akong nakaarinig ng unwol sa kuwarto nila. Minsan pa lumalabas ako at lumalapit sa pintuan nila. Naririnig ko ang hinga ng dalawa na may ginagawang milagro. Noong una hindi ko alam ang gagawin ko at bumabalik na lang sa kwarto na parang nato-trauma. Ganun palagi ang eksena kapag kami lang sa bahay. Last month, galing ako sa trabaho. Nag-early out ako dahil sa lagnat ko. 4 p.m. ako lumabas. Opening pala si Ara at closing naman si Izzy sa trabaho nila. Kaya naabutan ko si Izzy sa bahay. Madalas kasi ay hindi na kami nagpapang-abot. Naghahanda siyang pumasok, nakatuwalya at basa ang buhok, katatapos lang maligo. Alam ko may lagnat ako, pero bigla akong nakaramdam ng kakaibang init sa katawan. Ang kinis ng mukha hanggang sa balikat. Nakat, gig lang siya sa akin at nagtanong kung bakit ang aga ko umuwi. Sinagot ko lang siya at umakyat na. Nagpahinga ako, pero hindi ko makalimutan yung nakita kanina. Aminin ko, iba naramdaman ko kay Izzy. Babangon na sana ako para kumuha ng lotion at alam nyo na, nang pumasok si Izzy sa kuwarto na may dalang noodles at gamot. Pero huwag kayong excited dahil wala pang nangyaring bimbangan dito. Isisend ko po ang part 2 kapag na-post ito. Salamat.